Ngayong araw ho ay maswerte ho tayo na makakapanayam ang President at CEO ng Coco Finance na dati hong UCPB CIIF. Oo, ano nga ba itong UCPB, yung CIIF na? Mahaba kasi. Isa ho itong foundation na ang unang-unang layunin ho nito o unang-unang mandato ay tumulong sa mga kooperatiba. O, lalong-lalo na yung mga kooperatiba po ng mga magsasaka ng niyog. Kaya sa mga oras na ito, pabatiin na po natin. Huwag na natin pahabain pa ang paghihintay. Kanina pa nakatingin sa atin si President and CEO ng UCPB CIIF na ngayon ay Coco Finance, Attorney Rehan Baltlao. Magandang umaga, sir, and mabuhay po kayo. Magandang umaga. Para ulit sa lahat po ng mga nanonood ng inyong programa. Good morning po sa lahat. Yes, sir. Medyo matagal-tagal din ho tayong hindi nagkita, Press Rehan. No? Parang huli natin pagkikita sa Ilocos Norte pa. Anong buwan ba yun? But anyway, kumusta na po ang Coco Finance ngayon? At ano na po ang mga pinagkakaabahalan nito as far as yung atin pong mga Coconut Farmers Cooperative is concerned? Currently po, tuloy-tuloy pa rin po yung mga programa ginagawa natin for the farmers through our foundation. Kasi I just want to correct now, we have two entities, yung Coco Finance, ako yung president doon, at saka yung Coco Foundation, yung foundation natin, na ako rin po yung president doon. So, yung ating program for cooperative development ay ini-implement po yun ng ating foundation na nakasupport naman yung Coco Finance. So, ito po yung mga programa natin na kung saan tayo po ay nagde-develop ng mga bagong kooperatiba or kung mayroong mga existing kooperatiba ay tinutulungan natin sila na mas matuto pa kung ano yung tamang pamamalakad ng isang co-op para talagang ito ay magtagumpay at umunlad. So, currently, may mga bago kami ngayong ino-organize through our KBBM program, yung kabuhayan sa bagong buhay ng mga mamamayan. Sa buong bansa po yan. So, currently, we are tying up with the CDA para po dito sa mga pre-registration seminar muna na ginagawa and then hanggang sa magtuloy-tuloy na yung kanilang mga kooperatiba. Ayan. So, paano po ito, sir? Itong KBBM po na ito ba'y nakatuon din o nakafocus din lang sa mga Coconut Farmers Cooperative? Actually, hindi po. Sinama natin yung buong community ng ating mga, for as long as ito ay coconut producing o di kaya kahit papaano ay may gagawing business for coconut ay ini-entertain natin. Or kahit kasi tumutulong kami yung foundation kasi we just want to expand our programs not just for coco farmers pero para po sa lahat ng mga nangangailangan nating mga kababayan, particularly po yung mga mahihirap na gusto nating tulungan na umangat naman yung buhay nila. So, inclusive na po sa lahat itong mga programs natin dito sa Coco Finance at Coco Foundation. Ayun. So, maganda naman palang sitwasyon dito. Pero, what are the support that the Coco Finance or alin ba nagtumutulong? Yung Coco Finance o yung Coco Foundation sa mga coconut farmers? Both po yan. With regard po sa, yung training aspect, yung mga financial literacy, capacity building, ay ginagawa, ang nangunguna po dyan yung Coco Foundation. Then kung itong na-organize sa co-op, ay na-assess namin na pwede na talaga itong mag-operate at kung ano man yung negosyong hawakan niya or gagawin nila ay feasible naman, ay that's the time na ang Cofinance naman ang nagpo-provide ng loan para dun sa lending program namin para sa mga kooperatiba. Especially dun sa mga bago.
I was browsing yung Coco Finance page, yung cocofinance.com.ph. I don't know kung updated ito, pero marami kayong mga binabanggit dito, yung Co-op Cooperative Microenterprise Credit Program, Rural Financial Institutions Microenterprise Credit Program, ito yung mga Coco Rurals programs or banks, Small and Medium Enterprise Credit Programs. Ito ba mga, nagtutuloy-tuloy pa po ba ito? Tuloy-tuloy ba itong mga programa po natin ito? Yes, lahat mo ng mga programs na nasa website natin at nasa internet, tuloy-tuloy po lahat yan na ginagawa natin. Kasi actually, we're not just catering yung mga cooperative. Lahat po ng uri ng mga negosyo. Rural bank yan, sole proprietorship, partnership or corporation, pwede naman po. Pero yung kaya natin pinopromote po yung kooperatiba ay dahil po mas marami po ang makikinabang eh. Kasi tulad po ng inyong network, I understand na isa rin po kayong kooperatiba. So, mas maraming advantages at benefits yung pagkakaroon ng co-op. Kaya yan po yung aming programa na talagang itinutulak. So, lahat ng mga programa ninyo na ito, as you were saying earlier, ay buong Pilipinas. Tama po ba? Opo, all over the Philippines po yan, yung ating mga programs na ginagawa. So marami na po tayong natulungan ng mga kooperatiba or mga rural banks na lumago talaga sa amin nag-umpisa. May isa dyan sikat kung familiar kayo sa BDO One Network Bank. So dati kasi One Network Bank yan dati. So lumago hanggang sa na-acquire ng BDO yung bangko na yan. Ganun. So paano po ito? Working with BDO o binili na ng BDO itong One Network na ito? Binili na po siya ng BDO. So, pero sa Coco Finance yan nag-umpisa. Ay, ganun. So, matagal-tagal din. Bukod sa mga, I understand, may mga success stories po tayo in regards to this. At marami naman kasi talagang kooperatiba ang nagsisikap para po umunlad, hindi po baga. Kailang, meron din ba tayong mga experiences na mga usually ano yung mga nasasalubong ho ninyong nagiging problema ng ilang kooperatibang inaalalayan ng Coco Finance na at the end of the day ay medyo hindi ho naging matagumpay? Ang makita ho namin is yung kulang po yung support ng let's say yung nagpo-provide ng loan sa kanila kasi yung iba kasi hanggang loan lang, okay yan, pahiramin namin kayo, so bahala na kayo. Dito sa Coco Finance kasi, ginagabayan namin, ginaguide namin yung mga co-op na talagang matuto, tinuturuan mo na namin yan. Dahil kung hindi po, ay talagang mawawala, mababangkarote sila based sa aming mga experience. Kaya ang ginagawa po natin, nag-assign tayo dyan ng mga loan specialist or program specialist na gagabay. And then from time to time, talagang pinupuntahan namin yan. So, ang nakita mo natin talaga na problema ay kulang sa kaalaman ng ibang namamahala ng co-op. So, yan ang provide namin. More trainings, financial literacy, talagang yan. At ang ginagawa namin ay minsan na kami na mismo ang nag-hire for them ng manager para talaga ma-handle ng gusto at ma-manage yung kooperatiba nila. So, anong klaseng kakulangan? Kailangan ba natin ng parang specialization para magkaroon tayo ng o maging maayos ang pamamahala natin ng isang kooperatiba? O kailangan umpisahan lang natin ito ng lakas ng loob para yung mga ibang kooperatiba o kagaya po ninyo ay aasa kami ng suportang pangkaalaman upang mapaayos ang kooperatiba namin. Pwede ba kaming, kahit wala kaming kaalam-alam, pero nandiyan naman yung Coco Finance, patulong na lang tayo, magtayo tayo ng kooperatiba. Okay ba yun? Can you assist from simula sa sitwasyon na yon, pwede ba silang asistihan ng Coco Finance o ng Coco Foundation? Yes po, actually yan po yung aming indicator talaga, yung mga
walang knowledge talaga Mm-mm. sa konsepto ng kooperatiba. Mm-mm. So marami na kaming natulungan ganyan na nung una hesitant sila dahil sabi nila wala naman kami, hindi kami nakapag-aral, Mm-mm. wala kaming knowledge sa kooperatiba na yan. So paano Panghawak namin ng pera. mapapalago? Isa sa mga problema nila, di ba? Yes. Yung financial management, isa yun sa napakahalagang bagay na dapat matutunan nila, hindi po ba? Tama po yan. Kaya yan po yung isa sa mga pinoprovide natin or ginagawa natin for them. So, patag lang yan. For example, mayroon kaming kooperatibang inorganize dati or tinulungan dati sa Mindanao, yung Lorenzo Tan Multi-Purpose Cooperative. Mga coconut farmers sila noon So, nung una is parang hindi sila nagko-cooperate kasi sabi nila, wala naman kaming alam sa pamamahala ng co-op. So, hindi kami nakapag-aral, ganyan. So, paano yan dalago? So, ang ginawa namin, sabi namin sa kanila, hindi naman kailangan na kayo ang mag-manage, kundi pwede naman tayo kumuha ng isang expert sa management na siya yung magiging general manager. I-hire yan ng kooperatiba. Mm-hmm. So, winelcome nila yon hanggang sa yun nga. Ang co-op nila ngayon ay isa sa pinaka-matagumpay na kooperatiba sa Pilipinas dahil marami silang mga negosyo. May sarili silang hospital, meron silang mga hotel, restaurants, gas station, at kung ano-ano pang mga negosyo. Before ay talagang sabi nila, imposible na magawa. Pero nangyari. And in fact, yung pandemya na nangyari sa atin, na-survive nila dahil talagang naging matatag sila. At natuto rin sila along the way yung mga members at mga officers ng co-op na yun. Dito sa website ninyo, may binabanggit na mag-asawa pinautang ng Coco Finance, yung kanilang peanut butter. So, pwede palang hindi kooperatiba ay pwede ring lumapit sa Coco Finance o Coco Foundation para humingi ng tulong at mapaunlad ang isang negosyo. Ano naman hong criteria nito, for example? Kasi, pag lumaki ito, makakapagbigay ito ng trabaho sa maraming mga tao, hindi po ba? Yes, tama po yan. Kasi kung mapapansin po ninyo dun sa aming website, mayroon tayong mga iba't ibang windows. So, mayroong window 1, window 2, window 3, window 4, 5, 6, ganyan. So, lahat po yan, bawat window natin, may mga, kumbaga, may mga kinikater tayo dyan. Kung yung window 1 ay kooperatiba yan, yung window 2 ay mga rural banks, window 3 naman ay mga small and medium enterprises, at lahat po, sabi ko nga po sa inyo, ay kahit na anong uri ng let's say organization like kahit corporation, sole proprietor, yung DTI registered entity, ay pwede po yan tumapit sa amin at pwede namin tulungan. Hindi lang kooperatiba. So kahit na let's say gusto mo magtayo ng simpleng negosyo na pag-aari ng isang pamilya, pwede rin po namin tulungan yan. Binabanggit dito yung window 1. I tried to click the window 1. So, kahit pala, basta pala ikaw ay nandun lang sa, anong tag dito, located within the coconut community, hindi naman binabanggit din na dapat ay talagang magsasaka ka ng nyog. Okay lang pala ito na sila po ay magtayo ng cooperative as long as they are CDA registered. Pwede silang tulungan ng Coco Finance. Anong inyong tanggapan? Oo. Yes po. In-expand yung program na hindi lang po doon sa mga coconut farmers, kundi yung kanilang community. Basta nandun ka sa lugar ng mga with regards to that. Pero sa ngayon, isa sa mga napag-uusapan namin kamakailan, nung UCPB pa, hindi pa nag-merge yung Land Bank, no? Yung UCPB at saka Land Bank, kasi nag-merge na, hindi ba? Ang Land Bank at saka UCPB.
Prior to that, napag-uusapan na namin na may mga nakakabanggit that it was UCPB that is handling or taking care of the Coconut Levy Fund na matagal na hinihintay ng ating mga magsasaka ng nyug kung ano ho bang benepisyong maibibigay nito sa kanila pagkatapos na ito ay maipon. Sa ngayon po, kumusta na po ba itong Coco Levy Fund na ito? Ano na po bang estado nito? Alright, noong 2021 po ay naisulong or naisabatan yung Coco Levy Fund. So naisabatas na po yan, napermahan po yan ni dating Pangulong Duterte at yan po ay i-implement ng Philippine Coconut Authority. Nagbuo po ng Trust Fund Committee na sila po yung mag-aaral kung paano utilize itong pondo. So itong Coco Levy Fund ay I think mga 100 billion pesos na po ito plus 100 billion pesos na po ito na nasa National Treasury. So yung UCPB ay maliit lang yan na portion din ng Coco Levy. Kasi maliban dun sa Coco Levy Fund, yung pera, mayroon din po mga Coco Levy companies tulad namin. Mga Coco Levy companies po kami. Coco Finance, yung UCPB Bank. So sa ngayon po yung pondo nandyan at ito po ay mayroon ng development plan na ginawa ang PCA, Philippine Coconut Authority, para po ito ay ma-implement. At isa po sa mga makikinabang po dyan ay mga kooperatiba. Dahil yung pondo po ng Coco Levy, ang malaking portion doon ay gagamitin pa utang na para sa mga kooperatiba na parang wala na yatang interest, no, if I'm not mistaken. Para ibabalik na lang sa kanila. Para ibabalik na lang doon sa mga kooperatiba na talagang nasa coconut. Although, nasa coconut. So, dapat po ay, yun na, tulad po ng aming programa na within the coconut community, pwede po sila maka-avail. Or let's say, mag-create ng bagong co-op na ang gagawin ay para po makatulong o mapalago ang coconut industry, ay pwede po sila mag-qualify dyan sa mga Coco Levy Fund na yan. Paano yung, kasi matagal na yan, hindi po baga? Yung Coco Levy Fund na yan, kung di ako nagkakamali, maliit pa ako, batang-bata pa ako noon, ay naririnig ko na yan. Parehong pa yata ni Pangulong Marcos yan, kung di ako nagkakamali. Paano po yung mga magninyog na medyo nagretiro na? Alam mo, yung retired na, matanda na, hindi na niya kayang magnyog, pero ang trabaho niya kasi noon ay trabahante siya nung may-ari nung lupang may nyugan. Ano naman ho kaya ang pwedeng pakinabang na kahit papaano ay ano naman kaya ang kahit papaano mapapakinabang niya dito sa Coco Levy Fund nito or sa anumang programa ng pamahalaan tungkol sa mga magninyog at dating magninyog? Meron bang ganung program? May nababalitaan ba kayo na ganun? Yes, yun na. Dahil nga po dun sa pagbuo ng Coco Levy Law, ay ang tutugunan po niyan ay matulungan talaga primarily itong ating mga coconut farmers, kahit na nagretiro man yan o hindi, at yung kanilang pamilya. No? So, marami pong programa ang nandyan na i-implement po ng Philippine Coconut Authority na makikinabang po sila. Isa lang po doon yung lending. Kahit na let's say nagretiro ka, pwede ka pa rin maging parte ng isang kooperatiba na kung saan po ay maging membro ka or maging trustee or director ng kooperatiba na yan na talagang makikinabang ka. So ang advice ko doon sa mga coconut farmers sa Pilipinas, kung nag-retiro man yan o hindi, ay kung wala kayong kooperatiba, ay bumuo kayo, pwede kayo lumapit sa amin para po kami mismo ang mag-initiate or mag-connect sa inyo sa CBA para kayo ay mabigyan or ma-register into kooperatiba. So, yan, wala pong requirement dyan na dapat hindi retirado. Basta coco farmers or Pilipino na gustong nagkaroon ng kabuhayan sa coconut, pwede po dyan. Hindi yan exclusive lang sa mga coconut farmers talaga, kundi sa mga Pilipino na gustong magkaroon ng kabuhayan sa coconut industry, ay pwede po makinabang dyan. Napakagandang
napakagandang pagkakataon po sana ito. Ano kaya lang, bakit ngayon lang? Kasi may mga, kagaya nga ho na nababanggit ko kanina, actually, yung isang tinutukoy ko, yung aking ama, buhay pa, 82 anyos na. Kaya lang papaano pa sila, hindi ba? Sila na mga nagsipagpagod sa larangan ng pagninyog nung araw. At yung mga kasamahan nyo, actually, yung ibang mga barkada niya doon sa pagninyog, patay na. Parang 3 na lang yata sila ni tatay na natitira ngayon. Na ano't ano man, gusto man nilang balikan pa yung sitwasyon na yan. So, mangyayari nito, ipapasa na lamang ito doon sa mga medyo bata-bata pa na grupo. Kaya lang, meron pa ba, gaano pa kalawak ang mga nyuga natin at gaano pa karami ang ating mga magninyog sa panahon po na ito? Kasi sa amin na lang sa Quezon Province, medyo malaki-laki na po ang nabawas na mga sakahan ng nyug. No, dahil nga doon sa yung iba ginagawa na hong bahayan, no, nabibili at ngayon pag-aari na kilala ang mga may-ari nito at ginawa na hong mga tirahan, no, yung mga housing projects. So sa ngayon po, anong estado na ba ng I understand, PCA dapat ang tinatanong ko dito, but most likely kahit paano ang Coco Finance meron ding data hinggil dito dahil kailangan ma-monitor natin ito. So sa tingin po ninyo, marami pa ba o malaki pa ba ang bahagi ng sakahan ng nyog dito po sa Pilipinas? Makakatulong pa ba ito sa ating ekonomiya? Actually po, ang coconut industry sa Pilipinas ay napakataki at sa buong mundo, I think we are number 2 exporter ng coconut products sa buong mundo. I think we're next to Indonesia. So, sa Pilipinas, we have more than 80 provinces, di ba? So, sa data natin, 67 of that ay coconut producing provinces. Okay. So, kung titingnan mo, sakop po ng coconut industry natin ay buong Pilipinas. Kahit saan ka magpunta, may nyug yan. May nyug, tama naman. Except lang dito sa NCR. Pero outside NCR, lahat yan may nyug talaga. At itong Coco Libilo, isa rin po sa purpose niyan ay magkapagtanim muli ng maraming mga coconut sa buong Pilipinas. Okay. At yung mga lugar na walang coconut ay pwedeng tamnan at yan po ay i-finance ng Coco Libby. So, yan po. So, pagdating po dun sa industry na to, ito po ay talagang malaki at ito ay nagpo-provide ng malaking kita sa bansa, itong coconut industry. So siguro naman itong mga nyug na itatanim dito, ito yung mga mabibilis ng mamunga, no? Yung mga bagong breed ng nyug. Kasi kung yung mga dating nyug, so you have to wait like 10 years bago mamunga itong mga nyug na ito, hindi ba? Yes, actually, meron na tayong bagong yung tinatawag nilang dwarf na coconut na kung saan 2 to 3 years lang mamumunga na yan. So, tapos hindi pa ganong kataas yung niya, talagang sakto lang. At mas maraming bunga. Triple pa doon sa yung sinasabi nating native na coconut. So, yan po ngayon yung talagang tinatanim yung dwarf coconut. Yun. Well, magandang pagkakataon po ito. So sana po maparami pa ho natin yung mga grupo o yung mga kooperatiba na inaalalayan po ng inyong tanggapan, ng inyong ahensya. Kasi napaka-importante po nito na marinig ng ating mga kababayan magsasaka na meron pa silang pwedeng lapitan na pwede makatulong sa kanila sa sitwasyon nila ngayon. Lalo pat, kung di ako nagkakamali, napakamura ng nyug ngayon. Tama ba 5 piso ang isang piraso ng nyug kapag ka binibili sa ating mga magsasaka? May idea ba kayo dito, Pres Rehan, dito sa ganitong sitwasyon? Yes po, no? Kami po ay talagang kumbaga tuloy-tuloy yung ating mga ginagawa for them. Basta lumapit lang at kami po ay aalalay sa kanila. Ayun.
Okay. Well, balikan ko lang yung kabuhayan sa bagong buhay ng mamamayan na nabanggit po ninyo. Ito ho, marami ho pa hong Pilipino ang hindi miyembro ng kooperatiba. At talaga naman pong, bagamat ito po ay isinusulong na atin pong pamahalaan ngayon, napalakasin po ang kooperativismo sa bansa. Papaano ho ba makakapag-create o papaano makakalapit sa inyo para maging bahagi nitong programa ninyong kabuhayan sa bagong buhay ng mamamayan o KBBM project po na ito? Yes, Meron bang pwede po required? sila makipag-ugnayan sa amin. Yung page ng KBBM, meron tayong page yan. I-search lang po nila yung KBBM sa Facebook o di kaya yung website po namin ay pumuntak lang po sila sa amin at kami po ay makikipag-ugnayan at tutulong talaga sa kanila. So sa ngayon naman po, yung iba po ay, kasi may mga tao naman tayo na nasa ground, ay umiikot sila. Tapos pag mayroong mga possible na gusto magkaroon, ay pinupuntahan po namin. Ako mismo pupunta sa kanila. Like sa ngayon, meron tayong mga ongoing na ino-organize. Yung iba naka-schedule na sa CDA, meron tayong ino-organize sa Ilocos ng mga grupo ng mga farmers na gusto magkaroon ng kooperatiba. Ito rin po kahit dito sa NCR, pwede pa rin kami mag-assist sa kanila na mabuo, na magkaroon ng kooperatiba. Dahil po kapag sila na-organize, pwede namin silang i-refer sa, for example, land bank, sa small business, para po maka-avail din sila dun sa kanilang mga lending programs doon. So, hindi lang po mga coconut producing provinces, kahit dito po sa NCR, pwede po tayo mag-assist sa kanila na magkaroon ng kooperatiba. Assist means simula sa pag-organize hanggang sa mabuo yung kanilang kooperatiba. Ganun po ba ang scope ng assist na tinutukoy ninyo, sir? Yes po, hanggang sa pag-organize, hanggang sa mabuo, hanggang sa nag-ooperate, nandiyan pa kami. Hanggang sa bibitawan lang namin yung pag-guide sa kanila. Pag nakita na namin na kaya na nila at mapapalago na nila yung kanilang kooperatiba. So that's the time na hindi na kami masyadong mangingialam doon sa kanilang operation. Okay, Pero while bago-bago pa, kailangan gabayan, kailangan i-monitor, kailangan na talagang masusing bantayan yung kanilang operation. Nandiyan talaga kami para tutukan dahil ang aming gusto ay sila i-umunlad at tumago. Ayun. So, ibig sabihin, parang bata pala ito, na hanggat hindi nakatutungtong sa sariling paa, ay aalalayan ng Coco Finance para nang sa ganon ay masiguro na magiging maganda ang kanilang kinabukasan. Mahaba-habang proseso ito. Press Rehan, pagka ganito ang magiging trabaho ng Coco Finance dun sa mga nais sumama dito sa KBBM mo. Tama po yan. Actually po, ang Coco Finance po, kahit na let's say, basta yung partnership natin ay nandyan, accredited ka namin, talagang kahit na, let's say, sabihin natin kaya niyo na, nandyan pa rin kami talaga para bumabay at i-monitor pa rin. Kasi ang partnership kasi namin, ito yung kaibahan namin sa ibang mga institution. Kami kasi is talagang parang kasama ka dito sa mga programa namin, parang isang pamilya lang tayo. So talagang lagi kami nandyan, pupunta kami sa inyo lagi, from time to time, pag may mga event kayo, ay pinupuntahan namin para talaga ma-feel ng ating mga kababayan, yung may mga nating mga kasama, na nandyan lang kami lagi for them. So, ganyan ang aming partnership sa mga kooperatibang binuo natin, yung mga kooperatibang nagyan natin ng accreditation sa Coco Finance at napautang natin. Yan po ay talagang kami ay hands-on sa kanila kahit na matatag pa yan or matagal po. So, ito ay doon sa aspeto ng mga hindi pa miyembro ng kooperatiba. Yung mga gusto pa lang mag-form, no? So, pwede din ba ang mga kooperatiba na humingi ng tulong sa KBBM ng Coco Finance, for example? Yes po. Pwede po.
Anong tulong ang pwede nilang ilapit sa KBBM, yung Kabuhayan sa Bagong Buhay na Mamamayan program ng Coco Finance? Yung mga nagsisimula pa lang na kooperatiba, for example, Farmers Cooperative, o kaya ay mga consumer cooperative, pwede din ba itong, or service cooperative na mga nag-uumpisa pa lang, pwede ba itong lumapit sa inyong tanggapan para humingi ng ayuda o tulong para mapalago ang kanilang kooperatiba through KBBM? Yes po, no? Kahit na bagong-bagong organize pa yan, kahit na hindi kami kasama doon sa time na inorganize sila, pwede pa rin po silang lumapit at mag-avail dito sa ating KBBM program para po sila ay matulungan. So ano yung mga pinoprovide namin? Kami po ay nagbibigay ng mga free training, mga capacity building program, financial literacy, at kami rin po ang magli-link sa kanila sa mga iba pang ahensya ng gobyerno para ma-avail nila yung mga programa ng iba't ibang ahensya natin. Kasi alam niyo, sabi ko nga, maraming mga programa ang ating mga ahensya ng government na hindi alam ng ating mga kababayan. Mm-mm. So, through us, through Coco Finance, through Coco Foundation, ay kami ang naglalapit sa kanila, nagbabridge para maka-avail din sa mga programang ito ng ating pamahalaan para talaga makatulong sa mga kababayan natin. Kami, sa panig namin, ang Philippine Media Network Service Cooperative na binubuo ng mga profesional, baguhan ng mga media personalities at active or retired. Kasama po dito ang print, TV, radio, pati yung mga social media natin, ilang platform ng social media ay kasama din po natin dito po sa samahan na ito. Ano ang may tutulong namin sa inyo? Kami ba pwede kaming makatulong in our little way sa programang KBBM? Ano ang pwede naming maitulong sa inyo, sir? Okay, actually yung Philippine Media Network Service Cooperative ay malaki po may tutulong sa amin na mapalaganap yung mga magagandang programa ng aming opisina, particularly itong programang KBBM. Ito po ay binuo para in support sa ating Pangulo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung mga programa niya sa mga farmers, sa mga magsasaka, ay talagang kami ay all out yung aming suporta. So, through Philippine Media Network Service ay kayo ang pwedeng magpalaganap na mas maliwanagan yung ating mga kababayan sa mga programa natin para makinabang din po sila. So hopefully ay through your organization ay mas maipaliwanag pa natin itong mga programa na ito at makarating sa mga kapwa nating Pilipino na may ganitong programa na pwedeng magbago ng kanilang mga buhay. So, I hope na itong ating ginawang pag-usap, panayam, ay may sundan pa to at mas lumawak pa yung kaalaman ng ating mga kababayan dito sa mga programa natin, particularly nga po itong KBBM program. Yan. Napakaswerte ho ninyo, napakaswerte namin, nandyan kayo, at napakaswerte din naman ng bawat isa sa atin sapagkat nabuo nga po itong Philippine Media Network Service Cooperative dahil sigurado po yun, makakatulong po kami para palawakin po natin ang paghahatid ng impormasyon tungkol sa KBBM na yan at iba pang mga programa actually na may kaugnayan sa kooperatiba sapagkat yun nga po, kaya ho namin binuo itong kooperatiba na ito dahil napansin namin na karamihan, kung hindi man lahat, karamihan sa mga kooperatiba ho natin walang boses. Alam mo yung bigla na magki-create sila ng kanilang negosyo, papasok sila sa kooperativismo pero hindi masyadong na-market yung kanilang organisasyon, yung kanilang mga produkto, yung kanilang negosyo. Hindi nakakarating sa mga dapat puntahan. So, ang nangyayari ay kung iisandaan ng miyembro ng kooperatiba, halos sila na rin lang ang nagpapatronize ng kanilang produkto. Hindi masyadong kilala
ang kooperatiba. They just hear the word cooperative, pero hindi ganun ka-thorough yung kanilang knowledge about it. Kaya binuo namin itong kooperatiba, ang Philippine Media Network Service Cooperative, para magsilbing boses ng mga kooperatiba. And yes, kami po ay tutulong sa inyong layunin na palaganapin po ang KBBM program na ito. And likewise, kami naman po ay hihingi din ng tulong sa inyo na mapalawak din naman po ang kaalaman ng mga mamamayan tungkol sa Philippine Media Network Service Cooperative. Yan. Share lang tayo ng mga link, no? We share the link of KBBM, and please help us share the link of PMNSC as well in return. Malay nyo, baka isang araw nasa opisina ninyo kami at mag-courtesy call kami ng aming mga members of the board at ang aming chairman, of course. And let's talk business in regards to this, kung paano natin mapapalawak ang kooperativismo dito po sa ating bansa. And importante yan, sir, di ba? Kailangan, wala nang ibang way sa tingin namin, kundi magsama-sama tayo sa isang layunin na mabuhay ng maayos at maunlad, and that is only through cooperativism, hindi ba? Kung magninegosyo ko ngayon, ang kalaban mo, mga malalaking kumpanya na eh. Ang hirap na mag-umpisa ka ng negosyo, mag-isa ka lang, no? So, kailangan mo ng kakampi para nang sa ganun ay masiguro mong pagka medyo nanlulupay-pay ka na, merong lalaban para sa iyo ng mga kamiyembro mo, di ba? And that is true cooperative. Tama po ba? Yes, tama po yan, no? Kasi napakaganda po ng concept ng cooperativism dahil talagang sama-samang uunlad, hindi lang yung co-op, pati po yung mga miyembro. Kasi makikinabang po eh. Kaya ako po ay talagang naging advocacy ko po itong pagsulong ng kooperatiba, palakasin, palawakin pa sa bansa natin dahil ito po talaga ang nakikita kong solusyon sa kahirapan eh. Dahil itong pag-aari ito ng mga miyembro. Hindi ito pag-aari lang ng mga directors or trustees, kundi lahat po ng mga miyembro ng co-op, sila ang nagmamay-ari niyan. At kung umunlad yan, kasama po sila doon, di ba? So, yan po ay talaga ako lubos na natutuwa at itong mga media practitioners natin sa Pilipinas, kahit active or retired na, ay bumuo pala kayo ng inyong kooperatiba na I think ito yung napakaganda na i-promote or palawakin nyo pa. Dahil pagdating sa kooperatiba, wala akong restriction yan eh. Kung ano yung pwedeng gawin ng isang corporation, ay pwede rin gawin ng isang kooperatiba. Kung ang corporation ay may, let's say, media network, TV network, kooperatiba, pwede rin po magkaroon ng ganun. Diba? So, ang kagandahan ay hindi lang nakasentro sa isang pamilya o isang grupo, kundi yung mga membro ng co-op na yun, sila ang komunidad. Mga network na yan. Tulad po ng inyong binuo, itong Philippine Media, itong PMN. So, ako po ay I'm hoping na lumaki pa itong organization ng ating mga media practitioners, itong kooperatiba ninyo. At kami naman po ay nandito para mag-support din o malalay rin sa inyo since bago lang din po kayong nabuo. No? So hopefully, yung mga programa ninyo sa inyong mga miyembro at siyempre po yung pagsiservisyo ninyo sa mga Pilipino ay magtuloy-tuloy at lumaki pa kayo at makilala pa itong PMN. Maraming salamat, sir, at kami po ay aalalay din po sa Coco Finance. Sir, baka meron pang parte ng ating mga duties and responsibilities sa bahagi po ng Coco Finance ang nais pa ninyong idugtong. Meron pa tayo ilang minutong nalalabi, so you may take the opportunity para makausap ang ating po mga kababayan sa pagkakataon po na ito. Okay, thank you, Direk. At sa lahat po ng mga kapwa naming Pilipino sa buong bansa, ang Coco Finance at ang Coco Foundation ay nandito lang po kami para tumulong at pwede po kayo lumapit sa amin para po maka-avail kayo sa mga programa ng aming opisina
sa Coco Finance ay nakatuon kami sa mga lending programs namin, sa mga kooperatiba, sa mga sole proprietor, sa mga small and medium enterprises, corporation, mga rural banks. Yan po ay talagang para po doon sa mga gustong makakuha or maka-avail ng aming mga lending programs, pwede po tayo mag-usap. Pagdating naman po sa Coco Foundation namin, yan po ay talagang tumutulong din. Nandun, sila po ang nag-implement ng aming cooperative development program at nagbibigay rin po ng scholarship sa mga anak ng mga magniniyong sa buong Pilipinas at namimigay ng mga school supplies sa mga anak ng mga farmers natin. Ay kami po ay nandito lang para po tumulong din sa inyo, lalo na po yung mga nangangailangan nating mga kapwa Pilipino. At kahit hindi po mandate ng aming opisina, kahit na mandate ng ibang ahensya ng gobyerno, ay pwede po kayong lumapit at kami po ay tutulong na ma-bridge nga po kayo sa kanila at ma-avail din po ninyo yung mga programa ng ating gobyerno na ini-implement ng iba't ibang ahensya ng ating government. So, yun lang. Thank you sa pag-invite sa amin dito sa inyong programa sa PMN, Philippine Media Network. At salamat. Hanggang sa hopefully may mga susunod pa po na mga panayam para po mas maintindihan ng ating mga kababayan itong mga programa namin sa Coco Finance at Coco Foundation. Maraming salamat, Pres Rehan, at umasa po kayo na hindi po ito ang una't huli na tayo po ay magkakakwentuhan dito po sa aming virtual radio and TV station ng Philippine Media Network Service Conference. So, sa inyo po, sir, thank you very much. More power. At marami po ang naghihintay ng tulong. Subukan natin paliparin na uli si Coco Man. At baka yung mga naghihintay ho ng tulong sa atin nandyan lang, nakatingala at hinahanap ang lumilipad na si Coco Man. Alright, maraming salamat. Alam mo ninyo mga kaibigan, si Pres Rehan Baltlao, siya din po yung founder nung aming noon ay magkakasama kami sa isang party list and we call it Coco Man Party List. Siya ho yung original na Coco Man. At in fact, mukhang ikaw din yung original na Coco Martin eh. Anyway, thank you very much sa ngalan po ng ating palagiang co-host, palagiang host na si retired Brigadier General Jerry Zamudio. Ay ako naman po inyong pansamantalang nakasama sa programang Ang Inyong Kooperatiba. At asahan po ninyo na marami po mga paksa ang ating pag-uusapan at antabayanan din po ninyo ang aking sariling programa mag-uumpisa ho sa Setyembre. Ito naman ho ay trabaho serbisyo. Ito ay pag-usapan naman natin dahil marami daw ho ang walang trabaho, ay magtulong-tulong naman tayo maghanap ng trabaho para sa ating mga kababayan. Yan po ay mag-uumpisa sa Setyembre. Kaya tutok lang ho at manatili po kayo nakasubaybay sa amin pong sa aming Facebook account, ang Philippine Media Network Service Cooperative. Makikita po ninyo dyan lahat. Unti-unti ay tayo ho ay magkakanig. Hindi lamang ho online at huwag kayong magalala. Bukas makalawa, mapapanood nyo na kami sa terrestrial TV. Hindi ho imposible yan. Kami ho ay mga broadcaster. May kasama kami mga direktor, producer, mga technician, engineer. At ako ay hindi ho nakakapagtakang bukas makalawa. Kami po ay may sarili ng TV station. So thank you very much at mabuhay po tayo.